Hello everyone! Welcome to my channel. I am a starting YouTuber. My name is Marla. You can call me Marlita. Yung channel ko will be all about beauty, especially makeup, skincare, travel, kung may time ako mag-edit ng mga travel videos, and of course, food. Ayan. So, sana supportahan niyo ako. So, please click like and subscribe button below. So, let's get straight to the video. Ayan, so girls, alam naman natin na kilay is life. Yung kilay talaga natin, yung pinaka-importanting part ng ating mukha. At isa rin to sa pinaka-favorite ko na part pag may makeup, yung aking kilay. Hindi lang pwedeng basta-basta lang tayong nag-shape ng kilay natin. Kailangan nababagay din sa kung ano yung shape ng face mo. And you can find many YouTube videos na nagsasuggest kung anong bagay na kilay or anong karapat-dapat na kilay para sa shape ng face mo. So, kailangan mo ring malaman yung face shape mo. Ako ay heart shape. Kaso, medyo chumabi ako. Kaya medyo naging round. Pero heart shape talaga ako. Minsan din naman, nakadepende kung ano yung okasyon. Minsan, pag everyday look lang. So, keep it simple. Pero pag may events like binyag, kasal, na minsan lang naman ako nai-invite, or any formal na occasions na kailangan pak na pak yung kilay mo. So, i-share ko sa inyo yung iba't ibang tools na gamit ko sa paggawa ng kilay ko. Hindi po ako expert, nakikilay lang po ako araw-araw. And so in time, natuto talaga akong paano gawin yung kilay ko nang sa sarili ko lang. And panonood, of course, sa mga YouTube videos na available. Yung unang tool ko na i-share sa inyo, paano magkilay using the brush. So, ito yung isa sa mga favorite ko na pangkilay. Kasi, long-lasting talaga siya. Kakapit siya sa foundation. Yan. Kasama siyang applicator, tsaka spoolie na maliit. So, dahil maliliit siya, minsan hindi ko ginagamit. Naiinis ako, nalalaglag eh. So, yung gamit ko minsan is yung napagsawaan ko na. Sawang-sawa na ako sa kanya. Pero nagamit ko pa rin. Naubos ko na siya. For now, gagamitin ko muna to. Kasi, hindi ko makita yung mahaba. I-groom ko muna yung kilay ko. So, kailangan ko siyang silang papuntahin kung saan ko gusto. So, for now, gagamitin ko yung tan-tananan Unclutz. Masyadong low quality itong video na to. Basta Unclutz yan. I'll take the darker shade. This one. And Yun, dust off mo din yung the rest kasi mahirap i-blend pag masyadong maraming powder na nasa brush. so, yun. So, ayan. I-outline ko lang siya sa pinaka-shape mismo ng kilay. So, I do it backwards. Dito ako nagsisimula. Kasi, ito yung pinaka-nagbibigay ng shape sa kilay. Yung dulo. And, since everyday makeup lang siya, ayoko nung sobrang kapal and ayoko nung sobrang dark. Kaya, yung tama lang. Yung tamang kemi lang. Kemi. Hindi pang Tagalog. Naman Tagalog. Ayan. So, extend ko lang ng konti kasi ang itsy ng aking kilay. So, hindi lahat tayo may pinanganak
may pinanganak. Ipinanganak ng maganda yung kilay. Kaya, syempre, kailangan nating pagandahin yan. Hindi sa lahat ng bagay magtitiis tayo. Kailangan yung magandang product yung gamitin natin. So, i-fill in ko din to, yung gitna. Yan, parang hindi pa ako satisfied sa yan. Pagkatapos nun, syempre, kung iisa lang yung tool mo, is fine na gamitin mo pa rin yung same brush. Pero, I dab it sa aking cotton pad na may makeup remover. So, yan. Medyo clean na. Kukunin natin yung lighter product. Lighter shade. My God, lighter product. Ayan, lighter. Lighter shade ng product. Ayan. And i-outline natin. Doon sa mga konti na lang yung buhok. Yan o. Pero yung stroke ko is pa ganon. Wala kayong pack. Ganon ako magkilay. Yan. So, ito yung everyday ko ng kilay. So, medyo feel ko talaga yung mga Korean look. Kaya, medyo gusto ko yung straight na kilay. Kasi nagiging young ka. Yan din yung explanation ng mga Koreans. Kung mapapanood nyo sa mga YouTube videos, pero nakadepende pa rin yan sa shape ng face mo. Kung kagaya sa akin na medyo round, okay mag-straight na kilay. Pero yung kilay natin, tandaan nyo na 3D yan. Kaya, pag ganon, may curve pa rin. But if you look forward, it will look straight. Okay? Sa kabila naman, maglalagay ako. So, same procedure pa rin. Dahil wala na akong time. Tsaka, for everyday makeup lang naman. Hindi na ako naglalagay ng anything like brow gel. Kasi masyado na siyang mabigat. Baka ma-irritate pa yung skin ko. Kaya, I stopped using kasi nagkakaroon ako ng pimples here. So, around my kilay. Napaka-sensitive ng skin ko sa part na yan. So, ayan. So, magpupusit na ako. Kung medyo satisfied na ako sa dalawa kong kilay, natagdagan ko pa ng isa. Hindi. Pag satisfied na ako dito, ayan. Yun na. Ano siya? Tapos, pa. Ito yung isa sa mga tool na pinaka on the go. Kasi kahit ilagay mo lang siya sa bag, napakaliit lang na space na makonsume niya, hindi mo na kailangan ng extra brush. Yun, mabilis at madali siyang i-apply at mas mabilis. Kaya to in 1 minute, actually. First step is to groom the kilay. So, i-groom ko using yung spoolie sa end niya. Actually, hindi siya spoolie. Pero kaya niyang i-groom yung hairs. Pinapakita ko lang na ito yung gagamitin. Kasi pag wala kayong bit-bit na spoolie, pwede pa rin siya. Ayan. So, ganun pa rin. Nagsa-start ako sa pinaka-likod. Pinaka-likod ba yan, ha? Ayan. Ayan. And, ganun pa rin. Sundin mo lang yung shape ng kilay mo. Masyado ko atang makaliko. Sundin mo lang siya. Pak, 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 pak.
Tapos, hanggang dito lang. Usually, ginagawa ko hanggang dyan lang. And, I use the brush para ikalat yung product. Ikalat. Pero bawal magkalat. Yan. So, yung mga natitirang hairs dito, kahit iganyan mo na lang siya. Ayan. Napaka on the go talaga ng pencil. Kasi ito lang yung dadalhin mo. And napakabilis niyang i-apply. Ayan. So, yung bet ko na shape is medyo straight. So, ayan. Korean kunyari. Pero, hindi naman ako mukhang Korean. And sa kabila, ganun pa rin. Gamitan ng spoolie. Pero hindi siya spoolie. Ayan. Tapos, I usually do it holding my temples here para awan ko, para ma-extend lang yung kilay. Makuha ko yung shape na gusto ko. Ayan. So, straight pa rin. So, hindi ko na masyadong i-extend yung dulo. Ayan. So, yun. I-brush up na natin siya. Brush to the side. Ayan. Yun. So, yan. O, diba? Lakas makayang. Lagay ka lang ng konting tint. Yun na, mabilis. Mabilis talaga siya. So, another product na nagustuhan ko talaga is yung product ng Maybelline, which is Tattoo Brow Ink Pen. Ayan. Baliktad ba? Tattoo Brow Ink Pen. So, ito yung dulo niya. At sa shade siya ng natural brown. Actually, nag-email pa ako sa Maybelline. Kasi, unang gamit ko nito, walang lumalabas na product. It works best kung meron ng powder sa mukha mo. Ito yung feeling ko na mas magandang may powder. Kate. Mas magandang may powder sa mukha mo. Kasi, dun siya kakapit. Unlike dun sa powder type na product na hindi siya masyadong kakapit sa another patong na powder. Well, this one, kasi liquid siya, meron siyang basta, ito niya yung may powder. Gagamitan ko pa rin ulit ng spoolie para i-groom ang aking hairs. At gagamitin na natin. Pantanan. So, ito yung end niya. Kakaiba yung end niya. Hindi siya yung normal. Parang ako, hindi normal. Ayan, ganun pa rin. Dito talaga ako nagsa-start sa dulo. Ayan. Kung hindi masyadong clear sa video, yung nabibigay niya is yung parang natural strokes. Natural strokes yung nabibigay niya, kaya gusto ko siya. Saka long lasting ito compared sa pencil na maya-maya kailangan mong mag-retouch kasi parang oil-based yung pencils eh. Tapos dito, ayan, strokes lang, upwards. Ayan. To the side. Yung kagandahan nito is ang natural talaga ng effect. Parang natural lang yung kilay mo. Ayan.
kabila naman, ganun pa din. So, yan. Natural lang. Parang, pop like this. Kahit wala pa akong tulog. O, diba? Woke up like this.